nakatanggap ako ng text message mula doon sa staff ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung po pwede raw, ganun ang nangyari at nagpasya sila na pwede ka naming tulungan, sabi naman nila. Sino naman ang ayaw? Pati yung partido ni dating Senador Miriam Santiago. Yung PRP. Sinabi rin nila sa akin na i-adapt ka namin bilang isa sa aming mga senador. Super Pinas TV. Super Pinas TV. Rodante Marcoleta, marami ang gustong tumulong sa kanya. Nasa 5 partido ang nagnanais tumulong sa pangangampanya ni Marcoleta sa darating na election campaign. Unang susuporta ay sina Duterte at ang isa naman ay mga kasamahan ng dating yumaong senador na si Miriam Defensor Santiago. Nako, sigurado, kinakabahan na ngayon ng mga congressman na dating nang aapi kay Marcoleta dahil kapag mabigyan ng pagkakataon na maupo itong si Marcoleta ay tiyak itutuwid niya lahat ang mga baluktot na alituntunin sa Kongreso at Senado. Kung matatandaan natin ay para bang binuli ng husto si Marcoleta dahil akalain niyong tinanggal siya sa lahat ng komite at tila ba pinagtutulugan pa siya ng mga alagad ni Romualdez at Zaldico sa House of Representatives. Panoorin po natin ang panayam na ito mga ka-super. Say that. Ayan, babatiin na po muna natin Kong Dante Marcoleta. Kong, magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat. Pagdating ko naman ay bigla namang tumalilis yung isa. Pero pasensya na po at kahit na po madalian ay kailangan sumaglit po ako dito sa ating palatuntunan. Alam ko pong inahanap nyo ko kaya kailangan magpakita po ako sa inyo. At kahit papaano ay mabati ko pa rin kayo sa araw na ito. Tama-tama ko kasi after nyo na mag-file nung Lunes, anong Martes ng inyong COC, ay marami nang nagtatanong, ano bang nangyari nung filing? Kung kayong makapagpapaliwanag, makakakwento nito ng talagang detalyado ko. Ayun nga, nung last day ng filing, Nelson, ay nag-file ako ng ganap na alas 10 yata ng umaga. At yung mga formalities ay nandoon. Naisumiti ko na yung aking COC na tumatakbo kong senador bilang isang independent. Okay. At isa nga sa mga nabanggit ko roon, sinadya ko na maging independent candidate, Nelson, sapagkat gusto kong pasimulan yung kaisipan na bilang isang independent ay lahat ay gusto kong makasama doon sa pagsulong ng ating bansa. Sana ay maengganyo natin ang lahat na maisulong natin ang isang tunay at ganap na pagkakaisa. Nabanggit ko nga na itong mga nakakarang kaganapan sa House of Representatives hindi naging mabuti sapagkat pati yung aming mga tuntunin ay parang ayaw na nilang bigyan ng pagpapahalaga. Nakikita ko kako yung pagtakbong ito ay maaring maging susi na lahat tayo maingganyo na magtulungan na lang. Wala na kako yung agawan ng hopya. Wala na kako yung pasiklaban. Siguro magpasiklaban tayo kung paano natin iisipin, magkatulungan tayo, di ba? So sa pagiging independent ko, Nelson, gusto kong mapansin nila yan lahat tayo ay mayroong karapatang magpahayag ng sarili natin. Ngunit palagi nating iniisip yung kalagayan at kapakanan ng bansa. Kaya huwag tayong magawa yan. Ayaw ng bansa, ayaw ng mamamayan na nag-aaway tayo. Ang gusto nilang makita ay pasiglahin natin ang pagtulong sa isa't isa. Magsilbi tayo sa kanila. Ngunit ang batayan ng pagsisilbi, paglilingkod, ay palaging nandun sa pagkakaisa. Yun ang mensahe lang, Nelson. Kaya lang, Kong, ang isa sa may disadvantage sa pagiging independent kasi wala kayong malaking grupo na po pwedeng tumulong sa kampanya, Kong. Lalong-lalo na, Senator national position ang inyong tinatakbuhan. Paano ninyo magagawa ito, Kong? Ang sinasabi mo, Nelson, ay traditional na political machinery. Ngunit magtataka ka, kasi yung simula ko pa lang, yung pagpapile ko pa lang, hindi ko alam na ganoon karami na yung tao pa lang nag-aabang sa akin. Hindi ko sinasadya yun eh. Wala akong media na kasama, wala akong kilalang vlogger. Akalain mong nung ako'y bumaba na
at papunta na nga dun sa kung saan magpapile ng COC, nakita ko yung mga tao talaga nagkakawayan na. So sabi ko dun sa mga kasama ko, o sige, puntahan nyo muna sila na maghintay sila sandali sapagkat merong seremonya dito sa loob. Kailangan nating i-file ito at meron tayong mga pipirmahang mga formalities dito. Pagkatapos ay magtatalumpati ng konti at may magtatanong yatang mga kasamaan sa media. At pagkatapos lalabas ka ako, doon na tayo mag-usap. Ayun. Doon sa may paglabas mo ng kalsada, tatawid ka ng kalsada, nandun lahat yung mga tao. Nakita nga namin sa video, kaya pala kayo nakahinto doon. Sinalubong kayo ng mga tao, Kong. Ngayon, ang ibig ko sabihin, kahit na ako'y walang makinarya, pagka mga tao naman pala ang nagpapahayag, mararamdaman mo talaga na yung panawagan talagang malakas. At sari-sari ng mga forum ang nag-iimbita sa akin. Kaya ako nahuli ngayon, galing ako doon sa Pandesal Forum sa Kamuning. Na napakarami kasi ang nagtanong, kaya ayun, nasakripisyo yung ilang oras at nahuli nga ako. Ngunit hindi naman ako papayag na hindi ako makahabol kahit na ilang minuto lang. Meron na bang, bagamat wala kayong partido sinamahan, independent kayo, pero meron na bang mga kilalang personalidad o may grupong malalaki na nagpahayag ng pagsuporta sa inyo, Kong? Malalaking grupo ang nagpahayag sa akin at ang maganda nito pati yung gagamitin natin kasi yung pinaka-problema ng isang kandidato na walang makinarya, kagaya ng iniisip mo. Wala ka nang makinarya, wala pang tutulong sa'yo. Yes. Pero sa aking parte, ito hindi nangyari sa una kong pagtakbo. Hindi pa ako nagpapile ng COC, meron na nagpahayag ng kanilang kagustuhan na suportahan ako, pati yung gagamitin natin. Yung resources, yung pinag-uusapan natin dito, Nelson, yung wherewithal, na pinaka-importante. Sapagkat alam mo naman kapag ang isang sasakyan ay gagamitin mo, hindi ka masyado makakalayo pag wala kang gasolina. Naman, no? Ayun ang palagi mong iniisip. Ayan. Ang tinutukoy ko, Kong, ay kasi marami kaming nakita na gustong tumulong sa inyo, pero ayokong magbanggit ng pangalan eh. Kayo na mismo, baka may... Kasi nabalitaan ko lang naman, Kong. Hindi, talagang may nagpapahayag pero wala naman akong nakakuhang permiso sa kanila, nababanggitin ko yung pangalan nila. So hindi pa pwede. Sana kung halimbawa, pwede ko bang banggitin ang pangalan mo? Okay, ayaw nilang pabanggit kasi ang gusto nila, wag na lang kung sabi niya. Kasi naman ang pagtulong naman namin, wala naman kaming inihinging kapalit. Ayun. Yun ang kagandahan. No? Kasi ako naman, nung sila ay nagpahayag ng pagtulong, ay tinanong ko na kagad. Ito bang pagtulong na ito ako, ay may hinihingi po kayong kapalit na gagawin ko hindi kanya. Basta gusto ko lang na makarating ka doon. Ang gusto ko lang kanya makarating ka doon. Sapat na sa akin nakabayaran yun. Yun naman ang sinasabi nila. Kung ang isang independent ay karaniwan din naman, meron namang adoption, Kong, ng mga party, di ba? Na isinasama kayo sa lineup, lalo na kung kulang sila. Pwede namang ganon. Pwede yung gano'n. Ang katunayan niyan, pagkatapos ko nga makapag-file ng COC, at napuntahan ko na yung mga tao na nagtitipon-tipon. Napakarami nila ron doon sa may kabila ng kalsada. At nung magpahinga kami, bumalik kami ron doon sa Manila Hotel, nakatanggap ako ng text message mula doon sa staff ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na kung po pwede raw, kung meron po kayong panahon kahit na mga 10 minutes lang, gusto naman po kayong makumusta ni dating Pangulo. Nung ibigay nila yung lugar, ay talagang malapit lang. Kaya sabi ko, sige, pupunta po ako, ngunit nagmamadali rin kami dahil sa meron pa po kaming ibang pupuntahan. Yun lang. At nakita ko rin naman siya, binati ko at sana'y maganda naman ang kanyang yung kanyang kulay dyan, Nelson. Kaya sabi ko sa kanya, mukha pong maganda naman po yung ano nyo, ang kalagayan po ng inyong kalusugan. Yun lang naman ang tinanong ko. So nung nag-file kayo, nandito sa Maynila ang dating Pangulo? Hindi ko alam na nandito nung mag-file ako. Nung pagkatapos ng filing, doon ko na-receive yung text message. Na magkita kayo? No, nagkagusto niya lang na makumusta niya lang ako, siguro. Dahil siyempre, magkakilala naman kami. Ganun ang nangyari at nagpasya sila na
pwede ka naming tulungan, sabi naman nila. Sino naman ang ayaw? Ano? naman, oo. Ang totoo niyan, hindi lamang sila ang nagpasya na tulungan ako, pati yung partido ni dating Senador Miriam Santiago. Yung PRP. Sinabi rin nila sa akin na i-adapt ka namin bilang isa sa aming mga senador. Yung Workers and Peasants Party na dating Labor Party, nagpahayag din sila ng kanilang kagustuhan na i-adapt ako. At saka mayroon pang isa na nakalimutan ko yung kanyang acronym. Sa mga kapatid, parang 4 o hanggang 5 na partido ang nagnanais na sana'y suportahan nila ako. Ay sabi ko naman ay lahat po kayo, ako pinasasalamatan ko ngayon pa lang. Ngayon. Kung siguro, ito naman alam nyo na rin na ang pagtakbo sa National Post at sa iba pang mga pwesto, kuminsan ay pagiging tanyag na lang ng pangalan Katulad nitong report na natanggap natin, umaabot po pala sa 91 ang mga celebrity at social media personality ang nag-file ng COC. Ito yung magkahalo na po national at local election sa May 2025. 26 sa mga ito tatakbo sa pagkasenador. O ang iba naman ay nominee ng party list group. 65 naman sa local position. Ano masasabi niyo kung dito? Mukhang dumadami ang artista at mga sikat na tao, hindi lang yung mga gumaganap sa ating pelikula, pati yung mga social media, yung mga vloggers, Talagang marami kasi nung pagdating ko roon, naitanong ko, pangilan na kaya ako ngayon? Yung pagdating ko, tinanong ko kagad. Dito po sa latest count namin sa Senador, wala pa po kayo rito, pandagdag lang po kayo. Parang 134 na nun Dami. Sabi ko, ganun ba karami? Ganun po karami. So wala naman tayong magagawa, Nelson. Ganun ang nakalagay sa saligang batas Lahat ng nagnanais na kumandidato ay meron lang requirements na kinakailangan ay masunod mo. Kinakailangan ikaw ay Pilipino. At kung ang pag-uusapan ay ang pagtira mo sa ating bansa, depende kung ano yung opisinang tatakbuhan mo. Merong 6 months, merong 1 year. Pagkatapos, kung kailangan marunong kang magbasa at sumulat. So, ganun lang. So, palagi ko naman na lahat ng gustong maglingkod, kung inaakala nilang karapat-dapat sila, maliban na lang doon sa mga ibang requirements na talagang pipilitan ng COMELEC na ikaw ay alisin. Kasi meron ding mga tinatawag na nuisance candidates. Titingnan naman siguro ng COMELEC yung kakayahan ng bawat isa na ipagpatuloy yung kanilang ginawang pagpapasya. Kung sila talaga ay makakatuloy. Yan. So para sa inyo, hindi dapat pagtalunan kung yan man ay artista, sikat man o hindi, kundi baka pag naupo yan, anong gagawin niya? Parang ganun po ang inyong pananaw dito. Kasi hindi naman ako yung dapat magpasya kung sino ang dapat na kumandidato sapagkat baka sabihin naman nila bias kasi kasangkot ako sa mga tumindig na tatakbo. Yan ay pinauubaya ko na lamang sa paghatol ng ating mga kababayan na may karapatang bumoto. At alam ko naman ay unti-unti ay nabubuksan ng kanilang mga kaisipan, Nelson, na kailangan nilang talagang pakapiliin. Kasi in the final analysis, ang pinag-uusapan natin dito ay yung paglilingkod na kanilang ipinangako. Ayun. Siyempre, yun ay puro pangangako yun. Titingnan mo siya kung yung pangangako niya ay may sasakatuparan niya. Kasi kaya naman importante yun. Ikaw din naman ang paglilingkuran Ikaw ang maasa na sila ibabalik sa'yo para yung karampatang paglilingkod na inaasahan mo sa kanila. Kaya mo nga sila pinagtiwalaan ng kapangyarihan Ngayon, meron na silang maraming karanasan ngayon. Kasi sa dami ng mga nakita nilang kandidato, matanda at bata, maaaring iba'y umulit na ng ilang panahon, Tsaka nila ngayon sukatin doon sa kalagayan ng ating lipunan, kaya kalagayan ng ating bansa bilang sa kanyang kabuuan, sa kanyang ekonomiya, at sa lahat ng aspeto kung yung pangangako na nagawa sa maraming panahon na eleksyon na lumipas sa ating buhay, sila nang bahalang umatol doon. Di ba? Yes. Okay. Basa po muna tayo ng mga reaksyon. Ang tanong natin, Kong, sa araw na ito ay kung naniniwala ba kayo na tumaas nga bilang ng mga taong nagsasabing
Sila ay mahirap. Ito po kasi resulta ng survey, SWS. B, hindi po okay na yung makakain ng 3 beses sa isang araw. Samahan pa ng merienda at kape. Noymil Lakap. A, opo, naniniwala po ako. Grabe na ang bilihin ngayon sa palengke. Roger Hidalgo. B, hindi po. Raimundo Senior Coronado ng Bulacan. B, hindi po ako naniniwala. Lia ng Quezon City. A, opo, lalong humihirap ang mga tao sa panahon ngayon. Joel De La Cruz. So, Kong, ito pong desisyon ninyo na tumakbo sa pagkasenador, ito ay wala nang atrasan, Kong. Wala na. Kasi sinabi ko naman talaga yan eh. Aha. At kahit sa pagtatanong nila sa akin, pagkatapos na ako'y makapag-file ng COC, kasi maraming mga media practitioners doon. Opo. Kung nung kayo po ay unang nagtangka na tumakbong senador, kayo po ay biglang nag-back out. Yes. Malapit-lapit na po. Ang sagot ko ron hindi kasi ako ganap na nakahanda noon. Pero ngayon kako matibay na ang aking pasimula, di ba? Pati ang aming paghahanda ay medyo naayos namin. Kaya ngayon ay wala nang atrasan. Kasi kung ikukumpara natin nung unang tumakbo kayo, parang mas may partido kayo noon, Kong hindi ba? Kasama kayo sa unit team Hindi, in-adapt lang ako ng unit team. Adapt din. Adoption yun. At adoption din ako dun sa kabila din? PDP Laban. Oo, pero ang sabi ko nga sa'yo, walang makinarya na pansarili ko. Ayun. Ang kagandahan ngayon, meron akong sariling, yung binuo naming makinarya na nakabatay sa volunteerism sa iba't ibang lugar, puro volunteers ito. At pagkatapos, may nag-volunteer din naman na tutulong sa amin para yung mga panggasolina namin. Sabi ko nga sa iyo, kung sa isang sasakyan, ay hindi naman kami mabitin sa aming mga pinupuntahan. Oo nga, oo. At pagkatapos, nandun pa rin yung pag-adapt ng mga ibang mga political parties. Ang totoo niyan, mga sarili kong mga kaibigan na lumalaban din ng senador, nagpapahayag din ng pagtulong sa akin Ngayon lang nangyari ito hindi ko lang mabanggit ang pangalan. Pero yung iba, kilalang kilala talaga. Ang sabi niya sa akin, meron akong iniisip ng mga pamamaraan, pero ang gusto ko kasama sana kita. Ako naman, nakita ko naman na sincero naman siya. Sige, ako pag-usapan natin. Ayun. Hindi nangyari ito nung nakaraan. Hindi nga po. Ang daming mga unusual na pangyayari na noon ay hindi ko naramdaman. Pero ngayon, nararamdaman mo na talagang dumarami yung nagsasabi na, lalo na yung suporta. Nararamdaman mo naman nanggagaling sa lupa Di ba? Pero kapag naglakad ka, walang bumati sa'yo kahit isa, medyo delikado ka. Naglakad ka, halimbawa, sa isang taong matao. Walang bumati sa'yo at walang nagpa-selfie. Naku po, delikado. Ngayon, medyo hirap ka ngayong makadaan ng hindi ka nagpapana. Kitang-kita ko yan, Kong, nung nagpunta kayo ng, yun nga, sa grand launching ng Lebex na security guard. Di ba? Lahat ng, kilala na kayo, Kong Yun nga. Dati hindi ganyan. Hindi ganyan. Meron din naman. Meron din naman. Hindi katulad ngayon. Pero kung ikukumpara ko nga dun sa nakaraan, hindi ganito Sabi ko nga sa'yo, isipin mo, pagpasok ko pa lang sa aeroplano nakita ko ng piloto Akala magpapaselfie sa akin. Ang gusto pa niya, pumasok ako doon sa cockpit. Sa cockpit, Sandali lang naman po Hindi ba bawal? Hindi, okay lang po mga ilang segundo lang. Saan ka ako uupo dyan? Doon po sa upuan ko. Nangyari ba sa akin noon yun? Hindi. Marami. Kaya sabi ko, palagay ko pagka napagtiyagaan natin na talagang ipakilala natin ang sarili, na yun lang, kung ano yung nilalaban natin. Palagi ko naman sinasabi yun Basta po nasa tama lang tayo. Basta yung katapatan lang po sinusundan natin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po tayo nagtatapang-tapangan lang at sinasabi natin, kasi kapag katama po, wala talagang pag-aalinlangan na magandang gawin at nakikita naman ng tao. Ayan. Ito na po ang resulta natin, Kong, sa ating Vox Populi. Kung naniniwala ba sila na tumaas ang bilang ng mga taong nagsasabing mahirap sila,
Ito ho kasi yung resulta ng SWS survey na sabi, ang daming mahirap ngayon, self-assessment. Nagsabi ng, oo, naniniwala ako dyan, 31%. Ang hindi naman naniniwala, letter B, 69%. So, ang para sa marami, ay hindi sila naniniwala kung doon sa resulta ng survey. So baka nakaririwa sa lahat itong mga Sagana. itong ating mga taga-subaybay. Opo. Sa mga tweet na rebuke nila yung resulta ng survey. Aha. Sabi nila kami nga okay pa naman. Oo. Basta daw importante makakain na 3 beses isang araw. Kasi nga yung pamantayan ng mahirap, ano ba yung mahirap? Ayun nga. 'Di ba? Minsan mahirap i-qualify yun eh. Yes. Alam mo ba, sa isang lugar, halimbawa, pumunta ka doon sa mga sinasabi nilang parang informal settlers. Lalo na dito sa Agham Road, na ngayon ay makikita mo, nandyan ang mga squatter colonies eh. Pero ngayon, nandyan na yung mga malls na malalaki. Malalaki na po. Kapag ka may lumabas dyan sa nanggaling dyan sa mga informal settlers at nakabihis, hindi mo malalaman kung saan galing. Kung galing yun dun sa mga building na pinagtatrabuhan o galing dito. Mahirap sukatin eh. Mahirap sukatin ngayon. Kaya siguro ganyan yung survey natin. Ayan. Kong, bago tayo magpaalam, nasa inyo po ang pagkakataon muli para kausapin ng ating mga sambayan ng Pilipino. Pasensya na po kayo at nahuli po ako. Sana'y maunawaan ninyo na napakarami ko po talagang kinakausap ngayon. Lahat po ay nagpapahayag ng pagsuporta sa akin. At alam ko naman, kahit hindi ko kayo nakakausap na isa-isa, dito lamang po sa feedback na nakukuha ko, alam ko pong kayong lahat ay nasa likod ko. Isang araw, magkikita-kita rin po tayo para pasalamatan ko po kayo na nanggagaling po sa aking puso. Salamat po sa inyo.